At last, the first and official legal vaccination against COVID-19 in the Philippines has started. We'll delve deeper on the reason why I use the words official and legal. And we'll also look at how the vaccination program against COVID-19 is going on in the country. This and more inside the place where journalists meet to discuss pressing issues that matter to you. Welcome inside the press room. Hello, good day everyone, and thank you for joining us again inside the press room. I am Romel Lopez, the region's editor of Press1.ph, at kasama uli dito sa loob ng press room ang ating editor na si Felipe Salvosa. Hello, Ipe. Magandang araw, Romel, at welcome na naman sa isa na namang balitaktakan dito sa ating show sa The Press Room. Maraming salamat sa ating mga mga taga-subaybay at unti-unti tumataas ang ating mga unting tumataas. Balang araw, dadami rin yan. No? Dadami rin yan, parang virus. At kasama natin dito para maghimay ng mga issue natin ngayong araw na to ay ang ating editor at large, at columnist, at syempre, natatanging Pulitzer Prize winner ng Pilipinas, si Sir Manny Mogato. Hello, Mogs! Good evening, Romel. Good evening, Ipe. At binabati ko rin ang ating mga libo-libong watchers. Slowly but surely, dumadami na tayo. Slowly but surely. Pero nagustuhan ko yung iyong legal vaccination. Official. Legal and official. Parang may ano ka doon parang may sundot ka doon So ibig sabihin nagkaroon ng illegal at nagkaroon ng unofficial. Para palang yan parang bilangan din sa election may partial and unofficial correct. Pero in this case, yung partial and unofficial sa botohan, acknowledge ng gobyerno kasi yung ginagawa ng PPCRB ng NAPEL, kahit na partial and unofficial, sanction. Ito, di mo alam kung may bakuna na ba o hindi. No? Ito patago, no? Patago, no? Manny, baka pwede mong ikuwento sa mga mga viewers natin and listeners. Bakit nga ba tayo gumamit ng salitang official and legal vaccination in the Philippines? Kasi yung official, ang ibig sabihin niyan, at legal, ang ibig sabihin niyan nagkaroon na ng approval ang FDA, yung Food and Drug Administration, na gamitin ang bakuna. Kasi yung dumating sa atin ng linggo, yung 600,000 na bakuna galing sa Sinovac sa China, mayroon ng emergency use authorization galing sa FDA na bigay nung isang linggo. No? At ngayong gabi, darating naman yung 487,200 na bakuna galing sa AstraZeneca. Ito ay gawa ng United Kingdom, pero itong mismong mga bakuna ginawa sa isang laboratory na authorized ng UK dyan sa may India. No? So kaya naging official yan at legal kasi mayroon ng approval ng FDA. Kaya meron tayong nabalitaan na may ilang katao, kasama na nga yung kilalang kolumnista na nagyabang pa sa television na siya raw ay nabakunahan ng Sinopharm. Unofficial po yun at illegal kasi wala pong EUA o Emergency Use Authorization ang bakunang Sinopharm sa ating bansa. At ito'y nag-a-apply pa lang ngayon ng EUA. Kaya kung ano man nung itinurok sa kanila nung nakaraang taon, nung September, illegal po yan. At yung bakuna ay inismagel sa ating bansa. Mabuti nga yung EUA, yung proseso, Manny, kasi di ba Ipe, nabalitaan natin yun kasi nako-cover ko rin kahit paano yung mga pinalalabas ng mga directive at reminders to the public ng FDA. Kasi ultimong isang bottled water na brand ng isang mall na sila yung nag-re-repack, hindi pala dumaan sa FDA para makahingi ng permit. Kasi lahat nga ng pagkain at mga medisina, mga drugs, kaya nga Food and Drug Administration, kailangan dumaan sa pagsusuri nila
at mabigyan ng permit bago maipalabas sa merkado. Pero sa kaso nito, di ba, ito vaccine ito bakuna tapos... Alam nyo, naiintindihan naman natin yung kagustuhan ng karamihan na mauna na sa pagbabakuna kasi yun nga para magkaroon ng sanggalang laban sa COVID-19. Alam nyo naman, tayo naman naniniwala naman tayo sa siyensya. No? So, pag nagkaroon ng oportunidad na makakuha ng vaccine, no? Syempre, magpapabakuna tayo. Pero nakakalungkot lang yung nangyari dun sa yung mga nauna. Para sa akin, this undermines yung authority ng Food and Drug Administration, di ba? Yan yung dating BFAD no? So nagpasa ng bagong batas noong mga nakaraang taon, ginawa siyang FDA, pinattern sa FDA ng Amerika, no? Supposed to be ito yung ating regulatory regime para sa pagkain tsaka para sa mga gamot kasama yung mga bakuna. Kung hindi naman susundin nung ibang mga tao at nakakalungkot na kasama doon ibang opisyal ng gobyerno, what does that say about, 'di ba? About our legal processes, about our regulatory processes, no? Kaya nga may emergency use authorization, 'di ba, Manny? So ibig sabihin emergency use authorization, yun na yung yung pang-pandemya na, 'di ba? Kailangan kaso nagpabakuna kahit walang emergency use authorization, ito. Kasi hindi na masyadong mabusisi kaya pinagbibigyan na magamit ito dahil nga may pandemya. At meron yung may pattern din kasi kahit mismo ang World Health Organization nagbigay ng ganyang direktiba sa lahat ng mga pharmaceutical companies and even mga gobyerno na kapag umabot dun sa 50% efficacy threshold, pwede nang gamitin yung bakuna. Ako nagtitiwala ako sa mga scientist experts natin sa FDA. No? So alam mo naman, may mga clinical trials yan. Nagkaroon ng mga published papers yan. So pinag-aralan niya ng mga eksperto. At saka yung pag sinabi naman nating emergency use authorization sa Pilipinas, hindi naman yan rubber stamp. No? Ibig sabihin, binasa din nila. Pinag-aralan din nila yung results. No? Kaya merong, tinan mo, yung naglabas ng EUA doon sa isang Chinese vaccine, may rekomendasyon sila na hindi ito pwedeng gamitin ng mga health workers na nag-aalaga ng may mga sakit na COVID-19. No? So kaya ibig sabihin, hindi mo basta-basta pwedeng gamitin 'yan. Hintayin mo yung kumbaga yung judgment o decision ng mga sarili nating mga regulators kasi alam nila yung trabaho nila. Alam nyo, kaya tinawag na EUA lang yung binigay na yan kasi hindi pa actually tapos yung trial, no? Tama. Bakuna. Kasi in a normal situation na walang pandemya, it takes about 3 years para makumpleto ang trial, no? Para makita yung efficacy, yung safety ng bakuna. Dahil nga minamadali ito, dahil sa pandemya, wala pang 1 taon. Sa buwan pa lang, natapos na itong bakuna at ginagawa na nga yung EUA. No? So, kaya ang EUA, wala pang wala pang final approval na para magamit ng bawat mamamayan kung saang bansa man at maibili mo sa butika. So ngayon, limited pa yan. So gobyerno lamang ang pwedeng bumili ng mga bakuna na yan at sila lamang ang pwedeng magbigay at magturok sa ating mga mamamayan. Pero may mga lumalabas na statement ng mga government officials natin, lalo na itong si Spokes Harry Roque na ito na raw ang katapusan ng pandemya nung pagdating nung Sinovac vaccine. Parang in a way parang naisip ko, teka, tama yung sinabi ng isang kaibigan ko sa post niya Parang nagpadala ka para kang lumalanding, tumalong ka sa aeroplano, suot mo yung parachute, and then malapit ka na sa lupa, sabi mo, malapit na ako, pwede ko nang tanggalin yung parachute ko. So, anyway, parang di ba, hindi pa naman fully vaccinated, hindi pa natin na-achieve yung herd immunity, at hindi pa dumating yung napakaraming pinangako na, sinabi pa ni Pangulong Duterte ito bubuksan niya ekonomiya, meron na raw 2 million doses ng vaccine sa ating reserba, sa stockpile natin. Pero ilan pa lang ang dumating, nasa 600,000. Ilan lang natatarakan? Manny, ang tawag dyan, di ba? Ang tawag dyan, spin. No? Ini-spin. So, syempre, ang nangyayari kasi, syempre,
matatalino din yung ibang mga kasama natin sa media, no? Tiningnan yung date ng pagdating ng mga bakuna sa mga karating bansa natin, no? At lumalabas na ang Pilipinas ang huli. Tayo ang huli. Diba? So, siyempre, may spin yung palasyo dyan. Nandito na yung bakuna, welcomein, di ba? So, yan ang simula ng katapusan ng COVID-19. Nako, pero eto magandang tanong. Sino bang nagbayad ng AstraZeneca na yan? Libre yan. Na shipment. Libre yan kasi under ng COVAX initiative ng WHO at ng UNICEF. So, nangako yung WHO at UNICEF ng bakuna sa Pilipinas na aabot ng 44 million doses, no? Na sari-sari, pwedeng may Moderna, may Pfizer at may AstraZeneca at pwede ring Sinovac. Pero ang unang dumating ay yung AstraZeneca na 200,000 na AstraZeneca. Yun lang muna. Pero alam nyo, ilan ba ang tao sa Pilipinas? May 1 milyon, 100 million, no? To achieve a herd immunity, dapat mga 60 to 70% ang mabakunahan mo. Kailan darating yung tinatawag na 70 million? Yun na nga na bakuna. Alam nyo, nandun naman tayo no? So, mabuti naman at nakapag-angkat na yung gobyerno ng unang batch ng mga vaccines. Pero sa tingin ko, no, yung spin na ginagawa nila, yung parang pinapataas mo yung expectations or hopes ng mga tao, para sa akin, hindi healthy yun no? Kasi tama si Manny, at the rate that we are importing vaccines, kailan tayo makakabakuna ng sufficient enough proportion of our population para magkaroon tayo ng herd immunity? No? So, kaya maganda rin tingnan yung sinabi ng Pangulo ng isang araw. Mukhang, anong sabi niya? 2023 pa ba? Namin niya na 2023 pa. At yun ang nakakapagtaka dahil ang dami nating na-secure na loans na utang na pambili lang ng vaccine. Iba yung loans na utang na ginamit para mapondohan ng mga build projects. Di ba, Manny? Meron tayo kasi galing sa Japan, pero yung ibang mga projects na nasa papel na gagawin mga infrastructure projects pero walang pondo. Pero ito, nagpasukan yung pondo because of the vaccine. Sa akin na lumalabas yung mga weaknesses ng natin ng regulation, na ibig sabihin pag may pandemic, medyo hindi masyadong flexible, no? So, palagay ko yung mga ganyan yan dapat tinitingnan din ng ng legislation, ng legislature kung paano mapapabilis yung mga ganyang klase ng transaction. Kasi usually yung nagiging problema natin kagaya nung una, 'di ba? Unang problema, bawal tayo magbayad ng advance sa isang produkto na hindi pa naman manufacture. Kaya tayo nagkaroon ng problema no? Hindi flexible yung mga natin yung procurement processes no? So isang magandang issue na tingnan ng mga lawmakers paano aayusin yung mga ganyang klase ng kusot. Palagay ko Ipi, palusot lang yun no? Kasi kung tutuusin, wala pang nabiling bakuna ang Pilipinas. Wala pang na-order. Wala pang na-order kasi wala pang pinipirmahang kontrata. Tama. Talaga ba? Si Vaccine Sara, Carlito Galvez, wala pa na yung pirma kontrata. Kaya yung parating na yan, yung 600,000 lang Sinovac, donated yan ng China. Right. At yung darating maming gabi, COVAX naman, donated din yan ng WHO. And then after that, Manny, wala nang iba, di ba? Wala na. Sure. Ang binili lang ng Pilipinas mga 20 million na AstraZeneca na ang nagbayad yung private sector at yung local government. Kasi sila ang nag-facilitate nun, hindi ang national government. Hindi. Ano naman yung sinasabi nilang indemnity bill? Yung indemnity bill na yan, yan requirement ng AstraZeneca, Pfizer at nung Sinovac, no? Na pag nagkaroon ng adverse side effect, kung nabakunahan ka at nagkaroon ka ng allergy o ibang side effect na hindi maganda, hindi mo pwedeng i-demanda yung mga vaccine maker. Kasi trial pa lang So, yun ang hinihiling ng mga vaccine maker na pwede bang gawin nyo ito ng batas na hindi kami pwedeng habulin. So, ang batas na yan, na ginawa ng Congress last week,
nagdagdag pa sila ng isa pang provision na nagse-set up ng 500 million na pondo para kung sino man yung magkaroon ng side effect, silang sasagot ang gobyerno. At kasama kumbaga, itatransfer ang risk. No? Oo, transfer ng risk. Isa pa dyan, yung kasama dyan sa bill na yan, in-authorize yung mga local government na bumili ng bakuna na mag-advance ng 50% down payment. Kasi under our procurement law, existing procurement law, hanggang 15% lang ang pwede mo ibayad. Dahil nga pandemya to, in-authorize yung ng gobyerno na pwede silang magbayad ng up to 50%. At yung mga import nila bakuna, tax-free. Right. So what's taking the government so long? What's taking the government so long to sign deals to get vaccines? For example, from other companies, no, halimbawa Pfizer, no? So ang sinasabi ni Secretary Galvez, binili na raw lahat ng mayamang bansa. Nako. Oo nga. Actually, may pattern eh. Parang mabuting ma-highlight mo yun, Manny. May pattern eh. So, di ba sinabi rin ni Pangulong Duterte yan na kinakawawa tayo kasi mahirap na bansa tayo. So, inunahan tayo. Tapos, kanina napag-usapan natin na hanggang ngayon wala pang na-order. Nakita niyo kung paano niya dineflect? Sino sinabihan niya? O ikaw mamili, bibigyan kitang pera. Si Lenny, pinapasa niya kay VP Lenny yung trabaho. So makikita mo na parating hugas kamay sila na parang wala kaming problema, maayos ang ginagawa namin. So tapos meron pang meron pang nagpalabas ng litrato na hindi naman si Lenny yun, yung bakuna. Well-known troll naman. Kinain nila yung sarili nilang fake news. Kaya nga, well-known troll naman ni Pangulong Duterte yun, nagpakalat nun eh. Tapos yung isa pang lumalabas ngayon narinig ko na itong indemnification bill na to, Manny, hindi raw parang pambubuli daw sa Pilipinas. Hindi man sila aware na itong klaseng batas na to ay ginagawa ng bansa. Kaya nga. Lahat yan, worldwide yan. Kung ikaw maniniwala ka lang dun sa isang source mo ng quote-unquote balita sa isang troll na namamayagpag sa social media, isipin mo, tama nga si Pangulo, kinakawawa tayo. Kasi mahirap tayong bansa. Tignan mo, para pa tayong dino-hold up. Hindi di-deliver yung vaccine kung hindi tayo magbibigay ng malaking down payment at hindi pwedeng makahugas kamay itong mga pharmaceutical companies. Kasi nga, nangyari doon sa Maydang Baksya, di ba? Alam mo, mali talaga yan eh. Kasi alam mo, ang Congress natin, nung magpasa ng budget last year, no, para budget ngayong taon, alam niyo ba kung magkano nilagay na budget pambili ng bakuna? Tama, na-highlight niyo sa mga dati. 2.5 billion lang. Kasya ba yun? So hindi. So ang karamihan dyan, na mga siguro 70 billion, utangin daw. Ang nagpautang pala sa atin yung ADB ng $25 million. So yun pa lang ang hawak natin pera. So sa mga tuwid, yun lang pwede mong ibili. Tama. So talagang dahil mabagal nga tayo, talagang nahuli tayo. Biro mo, nauna pa yung Bangladesh. Nauna pa yung Afghanistan. Zimbabwe. Yung nga, di ba, sabi nila, best friend daw ni Pangulong Digong, si Xi Jinping. Bakit inuna pa ni Xi Jinping yung Senegal, yung Zimbabwe, na pagkalayo-layo? Tayo, ilang oras lang ang tawid dito. Tama. Dapat nandiyan na. Tama. Tapos kita mo talaga, Manny, yung mga spin-spin nila. No? Kasi meron pang mga yung nagbulungan daw, si Ambassador, at saka si Duterte. Tapos anong makukuha natin doon sa bulungan na yun? Di ba? Hindi sa kanya si Ambassador. Hindi ko nagpakalat nun eh. Hindi ko maintindihan. Medyo aasa tayo sa bulungan. Medyo may babalikan ako konti. At paano kaya yung ethical standards natin ito? Nalala ko isang journalist at kolumnista pa yung lumalabag ng batas pagdating sa pagsunod ng vaccines. Being a columnist doesn't exempt him from the repercussions of what he did. So I think nag-issue na ng pronouncement yung FDA, di ba, na paimbestigahan. Investigahan. So he will have to, hindi naman exempted siya sa No one is above the law. No one is above the law.
Not because he's special envoy. Remember, kaya daw niya ginawa yun kasi gusto niyang i-test, kasi gusto niya maging negosyante, maging dealer ng vaccines na yun. Kaso nga, EUA pa lang yan, hindi ka pa pwede magbenta. Correct. Oo, tsaka hindi naman yan, I mean, labas na sa pagiging kolumnista yan, negosyante rin pala. No? So, At labas na rin sa kanyang trabaho bilang special na kinatawan ng Pangulo sa China. Diba? At isa sa kailangan din natin tanungin dito ilang LGU lang ang naka-procure. Merong mga ilan na marami nang na order, pero dahil sa regions ang kino-cover ko, no, ang mga meron pa lang ang Cebu at Davao. Ang ibang area na meron akong contact sa mga mayor, tinext ko wala, hindi ako sinasagot at nagre-request ako ng interview. Update kung meron na bang order yung LGU, wala. Yun na nakakatakot din. Kasi kung Metro Manila ang pag-uusapan natin ng NCR, walang problema kasi nai-announce yan. May pambili naman. Oo. Problema rin yung mga local government units sa probinsya na for sure bumagsak din ang kanilang tax collection. So ang pera nila, gaano ba sila ka-liquid para bumili ng mga vaccines? So yun ang hindi natin alam, di ba? Dahil ang mas nauuna, syempre, mga mayayaman ng mga LGUs. Ang sa listahan ata 39 pa lang yung LGUs na nakabili. At ang private sector mga 300 na. Tama. Kumpanya. Pero ito malaking kumpanya. Kaya ang pangamba ng mga mamayan, at lalo yung mga magagawa natin, paano yung mga small and medium size? Tama. Yung mga SMEs, halos 90% ng ating negosyo sa Pilipinas SMEs, no? Kung walang bakuna, paano papasok? Paano makabalik sa trabaho ang mga tao? Oo. At yung inaasahan din natin, no, na paano nga ba tayo makaka-fully open kung hindi pa natin ma-achieve nga yung herd immunity? At isa rin sa matinding problema natin, no, naapektuhan yung mga tao sa kumpiyansa sa bakuna dahil sa nangyari sa Dengvaxia. Pangalawa, ang pinopromote ng ating mga government officials na tinatawag na nga silang mga medrep ng Chinese pharmaceutical companies dahil bilang parating lang pinupush yung Chinese vaccines So, paano lalo natin ma-raise yung confidence ng mga tao dahil under the law naman at karapatan din naman ng mga bawat mamamayan yun. Pwede tayong mapili kung anong vaccine na ituturok sa atin at pwede rin tayong tumanggi sa kung tatarakan ba tayo o hindi. Actually, no, nung sa PGH, bago dumating yung mga bakuna, nung malaman nila na darating yung Pfizer at AstraZeneca, almost 94% ng mga health workers sa PGH nagpalista. Nung dumating yung Sinovac, linggo, di ba? At sinabi ni Secretary Duque na, hindi pala darating sa Lunes yung AstraZeneca. Kaya nung kinabukasan, nagbakunahan sa PGH, 10% lang ang pumayag. Oo. Ako, Manny, yan din ang balita natin sa Visayas. No, na maraming nag-sign up, libo, pero nung nalamang Sinovac ang dumating, parang maraming nag-back out. Yeah, actually, may problema. May isa pa problema dyan, na kaninang hapon, hinighlight ni WHO representative Abesing, sabi niya na importante raw sa vaccination roadmap ng Pilipinas na masunod yung priority list. Kasi ang priority list natin, mga medical worker, di ba? Tama. As pangalawa, yung mga senior citizen. Pangatlo, may mga underlying condition. Yung mga healthy, huli yan nung dumating yung Sinovac, yung 100,000 binigay sa Department of National Defense. At ang mga binakunahan, sundalo at civilian employee. Hindi naman ito mga health worker. So yun, parang nagbabiolate yung priority list. Iba yung press release sa nangyayari. Iba Kaya sabi ng WHO na kung gusto niyo matapos ang pandemya, sundin niyo yung priority list. Wala yung talunan. No? Sa ibang bansa, nakakaya kasi sa ibang bansa, may mga opisyal ng gobyerno na nag-resign dahil
Nahuli sila. Nahuli sila, tumalon sa listahan. Nahuli silang nagpaunang nagpaturok. Actually, yung ina-announce pa nila, nauna sila. Actually, yung anak ng hari ng Espanya, no? Na kasi yung kanyang tatay in exile sa Dubai, no? Itong prinsesa na anak ng hari dumalaw sa Dubai at nabakunahan. Kaya nung malaman ng Espanyol sa Spain, nagprotesta. Ba't sila una sa amin? Ayan. Medyo nakakabahala, no? Kasi siguro dito sa atin, wala pang masyadong ugo. Pero later on, kapag nalaman na kung sino yung mga nauna sa pila, sana ma-manage ng gobyerno yung expectations ng tao. Kasi pag hindi na-manage yung expectations, issue yan. Yan ang gagawa nila ang gagawa nila ng bagong spin. No? At mahirap gawa ng spin yan kapag nagalit ang tao. Manny, ibibigay ko sa iyo yung final word natin sa podcast natin sa episode na to. Ilagay natin sa perspective ng makakatulong pa ba yung kaka-spin ng gobyerno natin na kitang-kita naman natin na alam mo sa mundo ng di ba ng press dahil na alam natin kapag yung spokesperson talaga iniikot lang tayo kaya tinawag na spin So napagtrabaho din naman sa mundo ng PR at alam ko rin naman kapag yung sinasabihan ko rin mga boss ko mukhang hindi ito bebenta kasi sa mundo ng magandang public relations at pakikitungo sa media you should always speak the truth kasi kahit anong ikot mo dyan, kahit anong takip mo dyan, parang araw yan parang bangka yan na hindi mo inilibing ng maayos aalingasaw yan malalaman. Tsaka mas nakakahiya pag nalaman ng taong bayan na nabobola ka lang. Diba? So isang malaking kawalan sa ating bansa yung ginagawa ni Harry Roque na pag-i-spin, no? Pero ang masabi ko lang, no, yung sa bakuna, whether mataas ang efficacy niyan, tulad ng Astra at Pfizer, at kung mababa man yan, yung sa Sinovac, dapat pa rin tayo magpapakuna kasi importante na meron tayong proteksyon, no? Ganito yan, no? Meron kang kotse, umulan, di ba? Umulan. Kailangan mo ng payong. Di ba? Pati ka mabasa. Yun ang bakuna. Ngayon, siguro yun ang Pfizer at AstraZeneca, yung payong. Yung Sinovac, parang dyaryo na pinatong mo na sa ulo mo na para di ka mabasa. May mga tulo-tulo pa rin. Pero may protection ka pa rin. No? So, yan ang silbi ng bakuna. No? Kaya tingin ko, dapat na ang ating mga mamayan magpapakuna pa rin at huwag silang matakot, no? Kasi safe po ang bakuna maski kaya naman yan o western yan o sino man gumawa niyan. Importante na meron tayong protection kasi ang bakuna hindi ka tatamaan ng COVID na magkakaroon ka ng sakit, ma-hospital ka at mamatay ka. Kasi ang bakuna naman hindi silver bullet. Correct. Na gusto nang sabihin ni Pangulong Duterte na magwawakas sa ating pandemya. Sinasabi ni Harry Roque na pangwakas sa ating pandemya. Hindi pa yung silver bullet. Magkakasakit ka pa rin. Maski nabakunahan ka na, magkakaroon ka pa rin ng sakit. Kaya lang, hindi naman lalala ang sakit mo na ma-hospital ka at mamatay ka. Yan po ang silbi ng bakuna. Kaya tandaan po natin, kung dumating man ang bakuna, huwag tayong mag-utabili na magpabakuna dahil yan po ay sa ating proteksyon. Tama. Very good point, Manny. At alalahanin natin na once na nagpabakuna tayo, hindi lang sarili natin ang ating pinoproteksyonan. Pati yung rin ang ating mga mahal sa buhay. Yan, tama, Romel. Maraming salamat ulit sa isang napakagandang balitaktakan natin. Unfortunately, parati tayo nag-overtime at napapagatan dahil sumusobra-sobra tayo sa oras. Pero maraming salamat ulit, Ipe, Manny, sa pagsama sa akin sa loob ng press room para sa isang magandang diskusyon na naman sa mga napapanahong issue ng ating bayan. Thank you, Romel. Thank you, Romel. Thank you, Manny. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, maraming salamat po. Binabasa po namin ang inyong mga comment, maganda man o pangit, pero dahil po nakatulong yan sa amin. Hanggang sa muli po, ito po si Romel Lopez. Samahan niyo po kami ulit dito sa loob ng press room sa susunod na linggo. Maraming salamat. God bless. Thank you.